kaya mong mag-decide, built-in yun sa tao. Kaya mong umuwi. Ang hindi mo kaya, magsuot ng robe at magsuot ng tsinelas. Hindi mo kayang kunin yung karapatan. Hindi mo kayang kunin yung identity ng ikaw lang. Si tatay, si God ang magbibigay nun. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, pero kaya mong lumapit. Bibigyan ko kayo ng background para ma-realize ninyo kasi ganito yan, no? Dati, walang verse sa Bible. Kasi ang Bible ay scroll. Yung Tanakh, Torah, the Nevi'im, the Ketuvim, no? the law, basta yan ang Hebrew Scriptures. Matagal nang may Bible, okay? Pero walang New Testament, okay? So, yung New Testament, kinumpile yan. Pero, kinumpile lang nila yung mga authoritative books na hindi sila ang namili kung ano ang book na may authority. Naintindihan niyo ba? Kinuha lang nila yung meron ng authority, okay? Okay, so, tapos, yung Book of Hebrews, mga 68 AD, sabi ko sa inyo, malamang wala na si Paul kasi noong 64 AD, mahigpit ang persecution niyan, si Emperor Nero. Diyan sa time na yan, sinunog yung mga Christians, pinapakain sa layon. Yan. Okay? Tapos 70 AD, nangyari yung pre-prophesy ni Jesus sa Matthew. Natatandaan nyo to? Nung pagdating niya sa Jerusalem, umiyak siya. Ang sabi niya sa Jerusalem, 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 you who killed the prophets I have sent for you. How often I long to gather your chicks under my wings, but you as a hen gathers her chicks, but you were not willing. Jerusalem, Jerusalem, ikaw, pinapaslang mo ang mga propetang ipinadala ko sa iyo. Isipin niyo, sabi ni Jesus, pinapatay daw ng Jerusalem ang mga propeta na pinadala niya. Sandali, kailan na siya pinanganak? Kailan ba yung mga propeta? Kita nyo? Sabi ni Jesus, siya daw ang nagpapadala ng mga propeta. So, ibig sabihin, hindi siya talaga tao lang, no? Diyos siya nagpapadala ng mga propeta. Di ba? Pinapatay mo yung mga propetang pinapadala ko sa iyo. Paulit-ulit, maraming beses na pinilit kitang, nais kitang yakapin. Yakapin at ilagay sa aking mga pakpak, kagaya ng ginagawa ng inahin sa kanyang mga sisiw. Pero, ayaw mo. Sabi niya sa Israel, pero ayaw mo. Darating ang araw, kukubkubin ka ng iyong mga kalaban sa lahat ng panig at walang matitirang bato na nakapatong sa ibabaw ng kapwa bato. Nangyari yan 70 AD. Tinurog yung Jerusalem kasi yung mga pader ng Jerusalem, yung mga malalaking adobe doon, sobrang special ng temple, ang pinangdikit doon, ginto. So, di ba merong semento bago ipatong yung bato? Yung layers na yan, ginto, liquid gold. Kaya ang ginawa ng mga Roman soldiers, tinibag lahat para makuha yung ginto. So literal, walang natirang bato, nakapatong sa kapwa bato. No, the temple in Jerusalem was razed to the ground in 70 AD. Nung pre-prophesy ni Jesus yan, bigyan ko kayo ng kung paano mag-isip si Lord, ha? Okay? Sabi niya, lahat ginawa ko para sa'yo. Yung mga pinapadala ko sa yung messenger, pinapatay mo. Ngayon ako, andito na ako mismo. Natatandaan nyo yung parable na pinadala yung mga messenger, pinapatay sa ubasan? Diba? Tapos sabi ng may-ari, padala ko yung anak ko, irirespeto nila. Pagdating doon, pinatay yung anak, diba? Tapos sabi niya, ano tingin nyo gagawin ng may-ari? Diba? Tapos nagalit yung mga Pharisee kasi alam nila sila yun. Kasi yung mga ninuno nila, pinatay yung mga prophet. Okay? Di ganyan. Tapos umiyak si Jesus. Hindi lang ho sa John 11:35 umiyak si Jesus. Sabi sa Hebrews, maraming beses siyang umiyak eh. Okay, so umiyak si Jesus sa harap ng Jerusalem. Sabi ko kanina, yung Diyos natin, ng mga Christians, tayo lang ang may Diyos na naghirap kasama natin. Hindi lang para sa atin, kasama natin. Tayo lang din ang may Diyos na pag humahatol, kasi humahatol siya eh. Sa John chapter 5, sabi ni Jesus, kailanman hindi humatol ang ama, ang anak ang humahatol. Paano nangyari yun? Paano nangyari na ang anak ang humahatol, hindi ang ama? Ang daming paghatol na nangyari sa Bible. Nagkaroon ng baha. Panahon ni Noah. Di ba? Nagkaroon ng baha. Tapos panahon ni Abraham, Sodom and Gomorrah. Tama? Sa Egypt, panahon ng Egypt, 10 plagues. Ang daming hatol na ginawa ng ama. Ba't sabi ni Jesus, kailanman daw, hindi humahatol ang ama. Ang anak ang humahatol. Sino ba si Jesus? Siya ang salita. John 1:1. Paano humahatol ang ama? Anong ginagawa? Hindi pa tao si Jesus nun eh. Salita siya eh. Coexisting siya with the Father. Hindi siya tao. Salita siya. Okay? Kaya lahat ng judgment na pre-announce nun si Jesus yun.
Kaya pag sasabihin mo, sabi ni Jesus, thou shall not judge. Sandali lang, kumalma ka, di ba? Okay, mga kaibigan yung, only God can judge me. Nakakatakot kaya yun. Sasabihin mo, only God can judge me. Mamaya, biglang lumitaw si God sa tabi mo. Only God can judge. Mali yan, brad. Tatlo syota mo. Mali yan. Napaka-judgmental. Only God can judge me. Lilitaw dito si God. Oh. Hello. Sino po kayo? Ako si God. Bakit po? I-judge na kita. Di ba sabi mo, only God can judge me? I-judge na kita. Nakakatakot kaya ma-judge ni Lord. Mas madali ma-judge ng kaibigan kaysa ma-judge ni Lord. Okay? So, ibig sabihin nung sabi ni Lord na, yung huwag kang humatol lang, hindi ka mahatulan sapagkat ang panukat na ginagamit mo, siya rin gagamitin sa'yo. Ibig niya sabihin, bago ka magsalita, tinan mo muna sarili mo. Kung pasado ka dun sa standard na sinasabi mo. Di ba? Halimbawa, naka-shorts lang ako. Naka-shorts ako, naka-chinelas, tapos sasabihin ko, "Hoy, kayong mga kabataan, hindi nyo na ginalang yung service. Dapat mag-bis kayo ng maayos." Tapos butas-butas yung t-shirt ko. Tapos naka-shorts ako, naka-chinelas. Hindi pwede. Nakanya? Tapos yung judgment, it's not necessarily bad. Kasi yung kasi mga kabataan, di ba, pag lumabas na kayo, tinatanggal nila sa atin yung karapatang mamili ng tama at mali sa pagtatago dyan sa verse na huwag kang humatol. No? Lahat po ng life choices, judgment. Ulitin ko lahat ng life choices, judgment. Bago kayo pumunta dito, namili kayo ng isusuot. Pinagpilian nyo yung mga damit ninyo. Kung nakakapagsalita lang yung damit ninyo, magtatampo yung hindi nyo nasuot. Diba? Hinatulan ninyo na mas bagay yung isa. Tapos pag bibili kayo ng toothpaste, kahit na ang tawag ninyo Colgate, pabili po ng Happy, Colgate yung Happy. Diba? So, pipili kayo, ang tawag doon judgment. Yung life choices, judgment yan. At ang judgment, hindi lang siya laging negative. May positive judgment. Halimbawa, inakusahan ka sa isang krimen na hindi mo namang ginawa. Tapos bumaba na yung judgment, di ba? Babasahin ng judge yung kanyang judgment. Okay? Pag guilty ka, judgment ang tawag doon. Pag innocent ka, judgment din ang tawag doon. Naintindihan nyo? Okay. Yung magandang bagay, judgment din yun eh. Halimbawa, sa Miss Universe, di ba? Nag-viral yun ngayon, what is your spirit animal, di ba? Nakita niyo ba yun? What is your spirit animal? Oh yes, the spirit animal. I'm so excited. My spirit animal is, what is a spirit animal? Iba ka! Okay. So pag sinabi ng judge na, alam mo, para sa amin, ikaw ang panalo. Tapos ikaw ang nilagay na panalo. Anong tawag doon? Judgment. Anong tawag sa kanila? Panel of judges. Hindi sila masasamang tao. Naintindihan niyo ba? Okay, so huwag kayo magpapaniwala na pag pumipili kayo ng tama. Ayoko niyan, mali yan. Who are you to judge? Hindi, kung ikaw, hindi ko. Basta ako. Ngayon, bakit doon? Okay, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay mga challenges sa Christian life. Challenge. Sabihin niyo, challenge! At hindi ka mananalo ng challenge pag hindi ka marunong mag-judge correctly. Okay? Doon nung si Jesus pumunta sa bahay ni Simon the Pharisee, tapos sabi ni Simon the Pharisee, kung talagang propeta, sa isip lang niya, kung talagang propeta itong si Jesus, dapat alam niya na yung babaeng lumapit sa kanya at nagbuhos ng pabango, maruming babae. Ba't siya pumapayag na hawakan siya? Sabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa'yo. Sa kanila, pag sinabing may sasabihin ako sa'yo, parang sa atin ang katumbas nun, mag-usap nga tayo. Diba? Pag pinatawag kayo ni Bishop, Paul, pwede ka bang makausap? Ibig sabihin nun, ikaw ang pag-uusapan. Diba? Diba? Ganun, meron kang nagawa. Diba? May ganun. Mag-usap nga tayo. Okay? Tapos nagkwento si Jesus. Diba? Tapos sabi niya, may malaki ang utang, pinatawad, maliit na utang, pinatawad. Tapos sabi niya, sino mo magmamahal doon sa nagpautang ng mas malaking pagmamahal? Yung malaki utang o yung maliit? Sabi ni Simon, yung malaki. Sabi niya, you have judged correctly. Merong correct judgment. John chapter 7, sabi ni Jesus, stop judging by mere appearances, instead make the right judgments. So tayong mga Christian, dapat tama ang judgment natin. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ikaw, judge correctly. Okay, ayan Yan ang pagtawag sa atin. Hindi never to judge. Judge correctly. Ibig sabihin, tinan mo yung sarili mo, ina-apply mo ba sa'yo? Kung di mo ina-apply sa'yo, huwag ka na muna magsalita kasi babalik sa'yo yun eh. Naintindihan niya? Okay, so yan. Ngayon, hindi tayo kasi baka sinasabi mo sa classmate mo, "Ay, hindi ka nagpe-pray!"
Sabi niyo, nag-pray naman ako, pinakopya mo pa nga ako eh. Okay. Okay. Ngayon, punta tayo ulit sa Hebrews chapter 12, verse 2. Okay? Basahin natin ulit. Fixing, ready, go. Fixing our eyes on Jesus, set before Him. Okay, natatandaan niyo yung kunento ko sa inyo kanina. Saang period sinulat yan? Yan ay katatapos lang ng matinding persecution. Pamamatay lang ni Nero dyan eh. Si Emperor Nero, sa mga hindi nakakakalam, si Emperor Nero ay isa sa pinaka-terror na Roman Emperor na halos maubos sa mga Christian noong panahon niya. Bakit? Ito ang chismis na nasagap ko, atin-atin lang ha. Okay? Si Nero, gusto niyang magkaroon ng Neropolis. Okay? So, ibig sabihin, yung city, gusto niyang gawing, nandun yung malaking statue niya, gusto niya tungkol sa kanya kasi emperor worship ang religion ng Rome. Emperor worship. Okay? Bakit importanteng emperor worship? Kasi sobrang laki ng Rome, sobrang dami nilang nasasakupan, kailangan may isang common denominator para sa lahat. Dapat meron silang isang unifying agenda. Okay? At ang nakita nila, gumagana yung emperor worship. Okay? Kasi may mga Vikings, may mga Africans, may kung ano-ano. Napakarami niyan, ang laki-laki ng Roman Empire, kailangan may isa. Ngayon, kung may religion ka, halimbawa, Hudyo ka, dapat magbibigay kang tribute sa Roman Emperor. Okay? Na Caesar is Lord. Tapos, pwede ka mo nang practicein yung religion mo. Okay? Vikings ka, sumasamba ka kay Thor, sasabihin mo, Caesar is Lord. Tapos, pwede mo nang sambahin si Thor, bala ka na sa buhay mo. Yung mga Christians, hindi tumitinag ang mga Christian. Walang ibang Lord, si Jesus lang. Problematic yon sa Roman Empire. Nakita nyo? Okay. Tapos, pati yung mga kalaban nyo sa politics, ayaw pumayag doon sa gusto niyang gawin. Si Nero. So, ang ginawa niya, sinunog niya yung metropolis. 3 araw yan. The greatest fire in Roman history. Sinunog niya, sobrang laking sunog. Di siyempre, galit sa kanya yung mga tao. Ang ginawa niya, pinagbintangan niya yung mga Christians na yung mga Christians ang sumunog. Yung mga tao, duda sa mga Christians, di ba? Di andali lang nilang pagbintangan. So, hindi naman demokrasya yun, wala nang trial, pinagkukuha na yung mga Christians, dinala sa arena. Tapos yung mga tao, pinapakain sa leon. Tapos, ito matindi, baliw to si Nero. Yung mga Christians, tinali niya sa nasa church history to. Tinali niya sa mga poste, sa garden niya. Tapos paggabi, sinisindihan sila yung mga Christians, yan ang unang human torch. Mga Christians, ang ilaw sa poste. Proud na proud siya dun sa pinaggagawa niya. Kung naabutan ko yun, upakan ko yun. Hindi yan, ganun, okay? Diyan sa background na yan, okay, pagkatas ni Nero, diyan sinulat yung book of Hebrews. Okay? Kaya ako sinasabi sa inyo na nung unang panahon walang verse, walang chapter. Kaya yung mga Christians noon, bihirang-bihira ma-out of context. Kasi hindi sila pumipitas na isang verse, tas yun na. Ngayon, maganda yun. Ano ang life verse mo? Okay naman yun. Pero hindi ibig sabihin nun, sa buong Bible, yun lang ang binasa mo. Hindi pwede yun. Hindi mo siya maintindihan. Halimbawa, isang buong kanta. Halimbawa, yung Pantropiko. Maintindihan mo ba yung kung title lang alam mo? Tungkol saan yun? Ano ba itong nadarama? Oh, shucks. Paborito ko yung kantang yun eh. Anong part? Oh, shucks. Kantahin mo nga, tungkol saan yun? Sa kuryente. Bakit? Sabi, oh shucks eh. Baka na kuryente yun. Hindi pwede. Di ba? Ma-out of context ka, hindi mo maintindihan. Okay? Basta alam ko yung kanta na yan, tungkol yan sa mga lalaki na hindi makapagsabi ng nararamdaman. Doon sila nakatira sa Islang Antorpico. Tama na, mamaya yun lang matandaan nyo ha. Kung sa yung preaching ni Pastor Ruther, ang torpe ko. Okay. Kaya hindi sila na out of context. Pansinin nyo, yung unang preaching ni Jesus sa synagogue, ang binigay sa kanya scroll. Tapos pagbukas niya, alam niya kung saan babasahin. Isaiah chapter 50 something, binasa niya, alam nila, ganun sila. Okay? Kaya hindi sila na out of context. Hindi katulad ngayon, sasabihin, sasali ako sa contest. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ha! Tapos natalo. Ayoko na.
Sabi ni Paul, I can do all things. Tapos natalo ko. Tingnan nyo si Stephen Curry. Hindi nag-backslide. Naglagay siya ng verse, Philippians 4:13, sa kanyang sapatos, di ba? Yung Under Armour, di ba? Dati yung Under Armour, pang combat sports lang yun, tsaka pang football eh. Dahil sa kanya, naging pang basketball eh. So, yan ang pinakamalaking mali na ginawa ng Nike. Tinanggihan nila si dahil sa verse. Yan ang pinakamalaking seller ngayon, kompetensya ng Nike. Nakwento sa akin ni Steph yun nung nagkita kami na parang. Okay. Kilala ko yun si Steph. Ako, hindi niya ako kilala. Okay, so, tapos, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ng mga hindi born again. Sabi, tinan niyo si Stephen Curry. Kung kailan naglagay ng verse sa kanyang sapatos, tapos natalo. Kaya nung si Stephen Curry natalo, hindi siya na-depress. Sa busog, sa panalo, sa talo, lahat yan kaya ko. Lahat yan kaya ko sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoong Hesus. Bakit? May Philippians 4:13 siya na tama ang context. Ngayon, kaya ko sinasabi sa inyo yung nilalatag sa inyo yung context. Kung ano itsura nung paligid nung sinulat yang Hebrews. Okay? Tapos ito ang sabi ng writer ng Hebrews. Ang sabi, fix your eyes on Jesus. Bakit? Kasi if you will not fix your eyes on Jesus with all these things happening around you, Paul just died. Diyan sa atmosphere na yan, sinulat yung Hebrews. At ang sabi ng writer ng Hebrews, sandali lang, ang daming nangyayari sa paligid. Pero kay Jesus tayo tumingin, ha? Okay? Naintindihan nyo? Okay. Yan ang context niyan. Kay Jesus tayo tumingin, ha? Tapos, kanina, ang pinag-usapan natin si Lord Jesus na for the joy set before Him. That's Jesus. Now, dito, fixing our eyes, now we're gonna talk about us. How do you fix your eyes on Jesus? Because that's the instruction. Sa Bible po, nahahati yan sa dalawang malalaking partition. Okay? Ang scripture. This is how you treat your Bible para hindi kayo malito. Okay? Sa Bible, merong prescriptive tsaka merong descriptive. Ibig sabihin ng descriptive, dinescribe lang sa'yo. Descriptive. Okay? Halimbawa, si Judas nagbigti, kwento lang sa'yo, hindi pinapagawa. Kasi yung iba pilosopo, kung banal ang Bible, bakit may ni-rape? Bakit may pinatay? Sandali, yung kwento lang, hindi pinapagawa sa'yo. Okay? Descriptive. Pinapakita kung anong nangyayari sa tao pag wala sa Diyos. Naintindihan nyo? Okay. Yung prescriptive, prescription, pinapagawa. Okay? Di ba? Reseta, prescription. Anong ginagawa sa reseta? Binabasa ang reseta, hindi ininom. No? Yung gamot ang ininom. Okay, so, prescriptive, pinapagawa sa'yo. Mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Ipagdasal mo ang mga umuusig sa'yo. Love your enemies, pray for those who persecute you. Prescription yan, pinapagawa. Tapos yung prescriptive, nahati pa yan sa dalawa. Okay? Commandment at saka suggestion. So ayan, may suggestion. Ang suggestion, sabi ni Paul, kung kaya niyong wag na mag-asawa, mas marami kayong magagawa kay Lord pag single kayo. Pero pag hindi niyo matiis pa mag-asawa kayo kaysa magkasala kayo. Suggestion yun, utos. Suggestion. Okay? Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Okay? Pero yung fix your eyes on Jesus. Ano yan? Suggestion, utos. Utos yan. Actually, tayong mga Christians, marami tayong namimiss na utos. Hindi natin sinusunod kasi hindi natin napansin. Akala natin, ang utos, ganito lagi ang tunog. Thou shall not. Di ba? Akala natin, ganun lagi ang tunog ng utos. Hindi. Sabi ni Jesus, do not worry about anything. Ano yun? Utos, suggestion. Suggestion. Utos. Ano sabi sa Isaiah? Fear not. Utos, suggestion. Utos. So, pag Kristyano ka, matatakotin ka lagi. Sa future, matatakotin ka. Nagkakasala ka. Okay? Lagi ka nag-aalala. Ano mangyayari? Ano kakainin bukas? Pwede kayong pag oras malungkot, pwede kayong malungkot. Sabi sa ni Solomon sa Ecclesiastes There's a time to laugh, a time to cry, a time to sing, a time to dance, a time to mourn. May oras para malungkot. Pero wala dong nakalagay oras para mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kasi pag nag-aalala ka, sasabihin ni Jesus, nasaan yung faith nyo? Okay? Pero malungkot, pwede malungkot. Sabi pa nga ni Paul my heart is filled with unceasing anguish. Ibig sabihin, for my countrymen. Sabi niya, ang puso ko ay puno ng walang katapusang paghihinagpis para sa aking mga kababayan. Kasi hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. Isipin niyo yun. Okay. Kasi ako sinasabi ko, may problema ako sa isang church na masyadong, yung sobrang saya.
Kasi dapat may time din tayong malungkot. Kasi pag tumingin ka sa paligid, ang dami pang hindi save, ba't masaya ka? Masaya tayo para sa sarili natin, pero magbigay din tayo ng time para makaramdam para sa ibang tao. Naintindihan niyo? Okay? So, ngayon, sabi dito, fix your eyes on Jesus. How do you do that? Okay? Sabi ko sa inyo kanina, walang verse, walang chapters dati. Dumating ang mga verses and chapters somewhere in the 1st or 3rd century na dumating yan. Okay? Now, ang pinaka magandang practicein ninyo, pag meron kayong isang verse, ang gawin ninyo para kahit paano magkaroon kayo ng mas broader context tungkol sa verse, basahin niyo yung verse before and verse after. At least may 3 verses kayo. Okay? Nakuha niya? Okay. Verse 1, Hebrews chapter 12. Verse 1, ang sabi? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, wait, stop. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, ano ibig sabihin niya? Witness, ibig sabihin, mga taong nakakaalam, mga stories of evidence, napapaligiran tayo ng sobrang daming witness. Sa simpleng salita, napapaligiran tayo ng sobrang daming patunay na totoo ang Diyos at totoo si Jesus. Ibig sabihin, sa ating mga Christians, hindi na pag-uusapan kung totoo ang Diyos. Actually, kung meron mga hindi naniniwala ng totoo ang Diyos, madali lang naman, ipadala mo sila sa gera. Yung iba nga bigyan mo lang ng math test, napapadasal na agad di ba? Kaya konti ang atheist na engineer kasi ang hirap ng math sa engineering. Okay? Basta may math, may magdadasal. Okay. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us, kanina sa verse 2, fix our eyes on Jesus. Sa verse 1, ang sabi, let us, sige na po, let us throw, everybody say throw. Sa ibang version, cast. Okay? Let us throw off throw off everything that hinders. And the sin, ito sobrang crucial nito. Okay? Listen. And the sin that, notice the choice of words of the writer, that so easily entangles. Okay? Throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Isipin nyo, mga sinusulatan nito, mga Christians writing from Italy under heavy persecution. Sabi niya, let us, since we are surrounded by a great cloud of witness, ibig sabihin, hindi na ito madideny. Andito na tayo, alam nating lahat, totoo ang Panginoong Jesus, nakita natin siya. Okay? Isipin ninyo kung hindi totoo si Jesus, ang dali-dali lang paaminin kung may nagsisinungaling na disciple. Okay? Sobrang dali lang. Isipin nyo, alam nyo, kung mahilig kayo sa history, meron tinatawag ang mga historians na principle of embarrassment. Yung principle of embarrassment, this is how it works. Okay? Halimbawa, naglaban si Manny Pacquiao at si Mayweather, di ba? Tapos, after 20 years, nagsulat ng memoirs yung anak ni Manny Pacquiao at saka ni Mayweather. Tapos sabi ng anak ni Manny Pacquiao, dinaya ni Mayweather ang daddy ko. Okay? Binayaran niya yung mga referee, tapos hindi niya pinag-take ng vitamins, tapos basta dinaya nila si daddy. Okay, may bearing yon? Malamang meron, anak ni Pacquiao di ba? Sumulat yung anak ni Mayweather. Ang sabi ng anak ni Mayweather, dinaya ni daddy si Manny Pacquiao. Sino mas mabigat ang kwento? Yung anak ni Mayweather, yung anak ni Pacquiao? Anak ni Mayweather. Bakit? Embarrassing yung story. Ba't mo ikikwento kung hindi totoo? Ang story ng Bible, kung gusto mo lang magpayaman at magpa-influence, mahirap siyang ibenta. Sino ang chief apostle ni Jesus? Si Peter. Ano ng Roman Catholic Church si Peter? First Pope. Tama? Sobrang taas ng respeto sa kanya. Okay? Sige. Pag-aralan niyo si Pedro. Anong mga testimony tungkol kay Pedro? Nanaga ng tenga. Naglakad sa tubig, lumubog. Sabi ni Jesus, nag-doubt. Tapos hinatak niya sa isang corner si Jesus. Sabi niya kay Jesus, hindi pwedeng mangyari ang sinasabi mo. Ang sabi ni Jesus, Satanas, pumunta ka sa likod ko. Kung ikaw si Pedro, ba't mo ikikwento ng ganun kung gusto mo lang magpasikat? Nung bata ako, nilalaglag ako Sa hagdan. Hindi.
Then, bago ipanganak, nilalaglag ako kasi may medical condition yung ate ko, baka mapabayaan, mamatay. Dikit kami. So, may complications ako nung pinanganak ako. Nung malnourished ako. Kasi daming ininom ni mama eh. Yung sa Quiapo, yung mga pampalaglag. Kaya magaan ang loob ko sa mga batang hamog. Magaan po ang loob ko dyan. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi nung araw, kasi pinahilot na ako eh. Magaling daw dumurog yun. Hindi ako madurog-durog eh. May sapalos daw ako eh. Pag hawak na ako, nakakawala daw ako eh. Bilog, ganito pa lang ako nun eh. Pero ganito pa lang, pogi na ako nun eh. Tapos, sakit na, ayaw na ng mama. Alam ko to kasi kinikwento sa akin ng mama ko palagi. Okay? Tapos, nung araw, kasi dati may mga abortion clinics pa eh. 1970s, 1978 ako eh. Dadalhin daw ako sa abortion clinic. Bubunutin talaga ako sa nanay ko. Natakot na si mama. Catholics pa kami noon, pero prayerful na si mama. Punta siya sa Quiapo, nag-pray siya. Tapos, pag uwi ni Papa, galing sa work, sabi daw ni Papa, wag na nating ituloy. Kasi nakita ko yung mga bata sa kalye, yung mga batang, hindi batang hamog ang tawag, hindi rin street kids eh. Laboy, yan, laboy. Yung mga batang laboy, ang tataba. Pinagpipray na lumbas ako normal. Hindi po tinugon ni Lord. Normal lang ako sa labas, sa loob. Kaya meron akong, I have a very broad sense of imagination. Eh. Pag nagbabasa ako ng libro, kaya mahilig ako maglaro, kasi nga, bawal ako bumarkada, di ba? Pag naglalaro ako, pakiramdam ko, pumapasok ako doon sa mundo kung ano man yung nilalaro ko. Kaya nag-iingat ako sa lalaruin ko. Hindi ako mahilig manood ng mga nakakatakot, no? Kasi pag nanood ako niyan, hindi na ako makaka-CR. Galit na galit ako kay Mrs. Nung pinanood namin yung Insidious, 2 linggo, hindi ako maka-CR. Sabi sa'yo, Tomorrow World na lang wala panoorin natin. Sumigaw pa nga ako sa sinihan nun eh. Nasa sinihan kami, daming tao, biglang may gumon. Sumigaw ako, sabi ko sa'yo, Tomorrow World na lang eh. Tawanan yung mga tao lahat. Kasi nagdadrive ako madaling araw, tapos pag na-imagine mo yung madre, yung lumulutang na madre, diba? Kung kayo manonood ng ganun, pinapahirapan nyo sarili nyo. Muntik ako magkasakit sa bato, okay? So, tapang-tapang ko, nagmumuway tay ako, takot ako sa lumulutang na madre. Okay, so, dali, nasa na tayo? Di yun. So, pag nagbabasa ako ng Bible, ang dami kong Kaya talagang ang hirap, hindi mo ko makukumbinsa hindi totoo yung Bible eh. Kasi ang dami niyang nuances. Halimbawa, 3 beses nagpakita si Lord, di ba, sa resurrection. Yung una nagpakita siya, sila lang, di ba? Wala si Thomas, di ba? Pangalawang beses, nandun si Thomas on the 8th day. Pangatlong beses, nagpakita siya, sinadya niya si Pedro. Di ba, nangingisda si Pedro? Sabi niya, sa kanan, di ba? Tapos tumalon si Pedro. Tanong niyo, isipin niyo to si Pedro pinakamadaldal sa lahat. Di ba, hinatakpa nga niya si Jesus kaya siya nasabihan Satan eh, di ba? Lagi siya nagsasabi, hindi, mamamatay ako. Di ba, siya laging ganun eh. Di ba, mamamatay ako kasama niyo. Kaya nabigla sila kay Thomas, nung sinabi ni Thomas na babalik sila kay Lazarus, sabi ni Thomas, kung gusto ni Jesus mamatay doon, di sumama tayong lahat para mamatay tayong kasama niya. Gulat sila kay Thomas, pati si Pedro natakot. Tapang pala nito. Ang tawag nila kay Thomas, Didymus. Ibig sabihin ng Didymus, dynamite. Si Thomas ang original na BTS. Kaya para sa akin, unfair na tawagin lang natin si Thomas doubter. Hindi, matapang si Thomas. Kaya lang isipin mo, lahat, nakita niya namatay si Jesus eh. Tapos nawala ka lang 8 araw, pagbalik mo sabi nila buhay, tapos lahat sila sabi buhay. Ano to, prank? Di ba? Pinagtitripan niyo ba ako? Di ba? Di ba? Kaya kailangan ko makita, di ba? Tanong niyo, tinan niyo si Pedro pinakamaingay. Basahin niyo ulit sa resurrection accounts. Nasaan si Pedro nung nabuhay si Jesus? Nasaan? Nung lumitaw si Jesus, nandun silang lahat, wala si Thomas. Nagsalita ba si Pedro? Hindi. Pangalawang litaw ni Jesus, nandun si Thomas. Si Thomas, pinalapit niya, pinahawak, di ba? Nagsalita ba si Pedro? Hindi. So John chapter 21, doon lang, sinadya niya si Pedro, pumunta siya doon, tapos sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Kumpara sa mga bagay na to. Sabi niya, opo. Tapos tinanong niya ulit, mahal mo ba ako? Opo naman. Pakanin mo aking mga tupa. Mahal mo ba ako, Pedro? 3 beses, umiyak si Pedro. Alam niyo bulat. Isipin niyo, bakit? 3 beses siyang tinanong. Ilang beses niya dininay si Jesus? 3. On the 3rd day, nabuhay si Jesus eh.
Ibig sabihin, pagkabuhay ni Jesus, 2 days ago lang, dininay ko si Jesus. Hindi ko naman iniisip na mabubuhay siya. Ako yung pronta ng pronta. Mamamatay ako kasama mo! 2 days ago. 2.5 days lang kasi on the 3rd day, hindi naman after the 3rd day. On the 3rd day, nabuhay si Jesus. Lumitaw. Lumitaw daw. Ano sasabihin ko sa kanya? Samantalang nung binitray ko si Jesus, tinitigan pa ako. Kung ako si Pedro, sabi ko, hindi ko siya kilala. Tapos tumilaok yung manok. Pag tilaok ng manok, naalala ko, tapos tumingin si Jesus sa akin. Sige, isipin nyo. Tapos on the 3rd day, nabuhay si Jesus. Lumitaw. Magkakasama kami. Tingin nyo, lalapit si Pedro? Ha? Kung hindi sinadya ni Jesus si Pedro, magbabackslide na yun. Sa hiya. Si Judas, nagbigti. Tanong niyo, ba't nagbigti si Judas? Wala siyang babalikan. Nagpakita siya dun Dala-dala niya yung mga kalaban. Nagpakita siya sa 11 na siya yung nag-Judas. Tapos kinis niya si Jesus. Namatay si Jesus, hindi niya ngayon mahabol. Di ba? Hinahabol niya, di ba? Dala-dala niya yung pera, hindi niya mahabol. Namatay. Babalik ka dun sa 11 na araw-araw mong kasama, ano sasabihin mo? Papatayin ka nun. Nandun si Simon the Zealot Pumapatay ng traidor yun Tama? Babalik ka dun sa Iscariot, ano sasabihin mo? Na ikaw yung nagbenta sa Messiah? Saan ka pupunta? Kaya sabi ni Jesus, bago pa niya gawin, sa aba ng taong gagawa nito, mabuti pa sa kanya, hindi na siya pinanganak. Tapos sabi niya kay Judas, ano man ang gagawin mo, gawin mong madali. Sa tenga ko ang ibig sabihin ng Judas, magdesisyon ka na habang may panahon pa. Pwede ka pa mag-repent. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi nung kinakausap siya ni Jesus, wala pa si Satanas sa kanya. Sa John chapter 13, ang sabi, as soon as Judas took the bread, Satan entered Judas. Hanggat hindi kinukuha ni Judas yung tinapay, hindi makapasok si Satan. Naintindihan niyo? Layo na narating natin, Ganon ako mag-imagine ng Bible. Pag nagbabasa ako, para talaga ako nandun. Nung 12, nag-uusap-usap yan, tinitinan ko kung ako kaya si Judas, Totoo, inabot sa'yo yung tinapay Sabi ni Jesus, mabuti pa sa, yung gagawa nito, kawawa siya, mabuti pa sa kanya, hindi na pinanganak. Sabi nila, Rabba, Lord, ako po ba yun? Sabi ni Lord, hindi. Sabi ni Peter, itanong mo, sabi sa John, sinenyasan ni Peter si John. Tapos tinanong ni John, Lord, sino po yun? Sabi ni Jesus, kung kanino ko iabot tong tinapay, pagkatas ko isawsaw. Tapos inabot kay Judas. Ibig sabihin, andito lang si Judas. Abot Ibig sabihin, close siya kay Jesus. Ang tawag sa kanya sa Psalm, sa prophecy, my close friend. He who shared my bread has raised up his heel against me. Magkaibigan tong dalawa. Kaya pagdating ni Judas, paghalik sa kanya, ang unang word ni Jesus, friend. Kaibigan, friend, sa isang kiss ba, ibebenta mo na ako. Biro mo, nandun na si Satan, tinawag pa niyang friend. Pinasok ni Satan, tinawag pa niyang friend. Iniisip ko, ano itsura nun sa mata ni Jesus? Si Pedro, sipin niyo, kaya hindi siya makapagsalita Kailangan siya sadyain ni Jesus. Bakit? Ano ginawa ni Pedro? Diba? Nandun siya sa fireplace, sa lugar ni Caiaphas, ginugulpi si Jesus. Tapos lumapit yung isang babae, sabi, kilala kita Kasama ka ni Jesus Sabi niya, hindi ko kilala yan, hindi ko kilala. Lipat naman siya. Yung babae makulit. Kilala talaga kita, Galilean ka Galilean kayo lahat Kasi halos lahat sila Galilean, si Judas lang hindi, Iscariot siya Yung Iscariot, business district yun. Okay? Galilean ka, hindi. Tapos lipat naman siya, pangatlong beses, kasama ka talaga ni Jesus kasi mga taga-Galilea kayo. Nasaan sila? Nasa Jerusalem. Ang Jerusalem, city capital. Kung sa panahon natin ngayon, halimbawa, waray si Jesus, tapos puro waray yung mga disciples. Tapos, nasa Manila sila, doon binitay si Jesus. Ganun itsura nun. Sa kanila, di ba, dati nung nagpunta ako ng Kalbayog, makita mo talaga yung pormahan ng waray. Matitigas talaga Nakakatakot Alam ko, takot ako sa nanay ko waray yun Sa nanay ko nakuha yung kotse, yung pagbumusina, hindi nakinig, yung dinidilatan, yung gumaganon. Yung ilaw. Nanay ko ganun Anak, tama na. Doon kinopya ng kotse yun sa nanay ko. Sabi, kilala kita mga taga-Galilea kayo. Kasi mga Galilean, alata mo sa punto ng boses, tsaka sa suot. Okay? Galilean sila, nasa Jerusalem sila. Ang sabi sa Bible, nagmura na si Pedro. He began cursing. He began saying bad words, denying Jesus. Nagmura. Sa sobrang taranta niya, bakit? Ipapako din siya Ipapako din siya kung umamin siya He began cursing.
Hindi ko kailangan. Kung sa ngayon, halimbawa, waray sila Jesus, waray, andun sa Manila, andun sa may, court of, sa Hall of Justice. Tapos hahatulan si Jesus dun. Tapos sabi, kilala kita, mga waray-waray kayo, mga batang waray kayo, 12 kayo. Kaya kasama kayo ni Jesus. Sabi ni Pedro, diri, uy! Huwag ka ebidensya, kabuhaon ni mo, baguntay ikaw! Parayaw sini, kabuhaon ni. Ay, totoo po ang Bible, totoo ang stories niya, totoo siya, okay? Ngayon, with my 15 minutes left, okay? Mabilis lang to, ha? Ayan, tapos na. Okay. Hindi nyo napansin, ang bilis na. Sa Luke chapter 15, kasi sabi ko, paano, di ba, verse 1, ang sabi, sa verse 2, let's fix our eyes on Jesus. Nasa verse 1 kung paano. How do you fix your eyes on Jesus? By keeping on running the race. Okay? How do you run the race? By throwing away everything that hinders. Not some, ha? Not some things. Everything. Okay? Ang daming argument Ang daming argument sa maraming extreme, marami naman mga masyadong liberal, no? Ang sa akin, ito lang. Pag humahad lang na yan sa relasyon mo sa Diyos, X yan. Yun lang yun. Pastor ka, ba't ka nag-games? Hindi naman ito nakakahad lang sa relasyon ko sa Diyos. Pag ito na humad lang sa relasyon ko sa Diyos, ikaw ang unang-unang makakaalam. Okay? Gusto ko ng sports car. Wala naman akong pambili. Okay? Mahilig ka mag-basketball. Mahilig ka kung ano-ano man. Kung ano mahilig mo, volleyball o kung ano-ano man. Oh. Nakakahad lang ba yun? Tingnan mo, kung nakakahad lang na, itabi mo na yan. I'm not out here to demonize anything, no? Kasi lahat yan pwedeng gamitin ni Lord, pwede rin gamitin ni Satan. Okay? Di ba yung iba sinasabi, bakit kayo may drums? Sa demonyo yung drums! Sabi, drummer ako since grade 4 Ang sakit pag sinasabi, sa demonyo yung drums! Sinasabi ko, bakit? Kasi ginamit yan sa mga rock music na para kay Satan. Nino? Ng mga rock band, ng mga Led Zeppelin, ng mga ano. Totoo naman. Yung drums nila, sa demonyo yun. Eto, hindi. Drums namin to, ginagamit to para kay Lord. Hindi naman yun. Di ba? Ano bang ginagamit sa church? Piano! Piano kami! Ginamit din yan sa mga concert. Nakita ko si Billy Joel, nagpa-piano. Di ba? Pwede gamitin ni Satan, pwede gamitin ni Lord. Okay? Okay? So, tanong kung nakaka-hinder na yan, kahit ano pa yan, relasyon, hobby, kahit interest, kahit ano. Throw away everything. Okay? Ngayon, I should know. Alam ko naman Alam niyo nung pandemic, walang pang-ayuda, ang hirap ng mga members namin, Urban Poor. Binenta ko yung PS4 ko. Alam niyo ba gaano kahirap magbenta ng PS4 para sa isang game? Lahat ng games ko binenta ko. Yung misis ko nagbenta ng bags. Ang hilig nun sa bags, yung mga mahal na bags. Binenta niya. Para may oxygen, para may bigas, para may itlog. Sabi ko sa kanya, proud na proud ako sa iyo. Bakit? Pastora ka na talaga. Bakit? Mas iniisip mo na yung members mo kaysa dun sa mga bags mo. Ayan. So, tapos, ito. Paano? Run. Tapos, how do you run? You throw away everything that hinders, especially the sins that so easily... Isipin niyo, nakakatakot yung salita na yun, ha? Yung kasalanan na sobrang dali kang puluputan. Ano bang trabaho natin? Tumakbo! Makakatakbo ka ba? May nakapulupot sa'yo? Hindi. Don't take this lightly. Ha? Okay, paano yung Kuya Ruther? Paano yan? May pag-asa pa ba kami? Meron! Okay, meron. Okay. Eto, this is where the argument talaga, ayoko lang ng mga pagtatalo-talo sa internet, tapos may napapahiya. Ayoko ng ganun. Okay? So, okay, kay Jesus ka makinig. Okay? Kung nakukonfuse ka sa mga theologians, balikan mo si Jesus. Sabi ko kanina, sabi ni Jesus, gusto ko kayong yakapin pero ayaw nyo. Ibig sabihin, pwede mong tanggihan si Lord. Intindihan nyo? Gusto niya yakapin, ayaw Hindi niya ipipilit. Okay? Pero gusto ko bang yakapin ni Lord? Pwede. Okay? Ngayon, anong kailangan mo lang gawin? Kaya ko ba iligtas sarili ko? Hindi. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. Okay? Pero pwede mo bang tanggapin yung kaligtasan? Pwede. Di ba kanina, the joy set before Him is your salvation. The joy of the Lord is your strength. The source of that joy, Him saving you. It gives Him joy.
Okay? Now, tingnan nyo to ha. Tapos siya magwalwal, namulubi. Bago siya bumalik, ito ang sabi sa Bible, sa verse 17 ng Luke chapter 15, sabi, he came to his senses. Natauhan siya. Paano siya natauhan? Naghirap. Sabi sa Proverbs, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no sorrow to it. Pag ang Diyos nagbigay ng blessing, hindi siya naglalagay dyan ng kasakitan ng kalooban. Si Lord. Pero ikaw, pag di ka maingat, kumuha ng blessing sa tatay, ginamit yung blessing para maglayas. Tapos, nung natauhan siya, sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Kaya hindi ako payag na hindi kaya ng taong matauhan. Kaya ng taong matauhan. Tanong, babalik ka ba? O pipiliin mo yung pride mo? Kasi pwedeng hindi ka bumalik eh. Ayoko, kapayaan eh. Tama? Ito maganda. Pagbalik niya, malayo, nagre-rehearse siya ng sasabihin. Sasabihin ko, Papa, hindi na ako karapat-dapat na tawagin yung anak, di ba? Maglilingkod na lang ako. Ganyan. Okay, gawin niyo na lang akong alipin. Malayo pa lang, nakita na siya ng tatay niya. Tumakbo yung tatay niya, sinalubong siya ng tatay niya, tapos niyakap siya ng tatay niya, tapos sinalikan siya. Alam niyo na yun, no? Na ang mga Middle Eastern, lalo yung mayayaman, hindi tumatakbo. Yung damit nila, hindi pantakbo. Nakarobe sila eh. Meron silang mga servants. Kung may kailangan takbuhin, iuutos nila sa servant para yung servant ang tatakbo. Nagtataas lang sila ng robe pag gera. Binibigkis yun pataas. Okay? Kung tatakbo ka, pinapahiya mo yung sarili mo. Lalo kung mayaman ka. Tanong niyo, ba't siya tumakbo? Tanong niyo bakit? Malayo pa lang, di ba? Malayo pa lang. No? Tumakbo yung tatay. Bakit? Nasa isang community yan, alam ng lahat yun nangyari. Nandyan yung mga kamag-anak. Sa Mosaic Law, pag binastos mo yung magulang mo, pwede kang batuin hanggang mamatay. Kaya yung tatay, malayo pa lang yung anak, nagmamadali na siyang tumakbo para walang makabato. Hindi ko ito inimbento. No? Nasa Cultural Studies of the Gospel to ni Kenneth Bailey. Okay? Tapos ang ginawa ng tatay, niyapos yung anak. Yung anak, nag-e-effort. Parang tayo, nag-e-effort. Babayaran ko na lang. Ako na, babayaran ko. Magtatrabaho ko. Hindi na siya pinatapos ng tatay. Ano sabi ng tatay? Tinawag yung mga servant, sabi, bilis, bumalik na yung anak ko. Dalhin ninyo, suotan nyo siya ng robe. Tapos, lagyan nyo siya ng tsinelas. Sandals. Alam niyo ibig sabihin ng sandals sa Bible? Napaka-importanting symbol ng sandals sa Bible. Nung unang na-meet ni Moises, si Lord, sa burning bush, ang unang pinatanggal ni Lord, sandals. Tuwing haharap sila sa Diyos sa Old Testament, nire-require ni Lord, tanggalin yung sandals. Tanggalin yung sandals. Sa Ruth, magkakaroon ka ng glimpse kung ano ibig sabihin ng sandals. Sa Book of Ruth, pag bibilhin mo yung lupa, pupunta kayo dun sa gate ng village, nandun yung mga elders bilang witness, yung nagbenta, ang gagawin niya, huhubarin niya yung tsinelas niya, ibibigay niya dun sa bumili. Sa harap ng mga tao, kasi hindi naman lahat dati nakakabasa eh. Okay? So kailangan nila ng mga oral witnesses. Pagkabigay mo ng tsinelas, nasa kanya na yung tsinelas, wala ka ng karapatan dun sa property. Nasa kanya na yung karapatan sa may hawak ng tsinelas. Kaya sabi ni Lord kay Moses, Moses, tanggalin mo yung tsinelas mo. Bakit? Hindi ka lalapit sa Diyos, ipagduduldulan mo yung karapatan mo sa Diyos. Lord, ito gusto ko eh. Lord, ito, meron akong human rights. Hindi. May mas maganda ako. Tanggalin mo yan. Yung karapatang maging anak ng Diyos, yun ang ibibigay ko sa'yo. For to those who believed in Him, He gave them the rights to be children of God. Kaya wag mo nang ipilit, hubarin mo na yung tsinelas mo pag lumapit ka sa Diyos. Pagdating niya doon, ang sabi ng tatay, ibalik niyo yung robe ng anak ko, tapos amin na yung tsinelas, suot niyo yung tsinelas. Ibig sabihin, yung karapatan na nawala sa anak ko nung umalis siya sa akin, pagbalik niya ibalik niyo yung karapatan. Ibalik niyo yung karapatan ng anak ko. Ano yung karapatan ng anak? Pagdating sa dulo, nagmamaktol si panganay nung dumating, symbolizing the Jews na mga masunuring Hudyo. Sabi nila, bakit ganun? Bakit mo siya pinagpa-party? Di ba? Ano sabi ng tatay sa verse 31? Anak, lahat ng sa akin sa'yo eh. Hindi ko alam kung lumalampas to sa ulo ng iba. Sabi ng tatay, doon sa panganay, anak, lahat ng sa akin sa'yo. Akala nung iba, sa panganay lang niya sinasabi yun. Sinasabi ng Diyos yun sa lahat ng anak niya. Lahat ng sa akin sa'yo. Sabi niya, dapat mag-celebrate tayo. Ano dapat gawin? Mag-celebrate. So every time you are faced with a challenge, approach it from the spirit of celebration. Hindi ka lumalaban na talo. Lumalapit ka doon, nagse-celebrate ka. You are fighting from victory kasi anak ka ng hari eh. Tapos binalik yung tsinelas mo, binalik yung robe mo, may karapatan ka na ngayon, anak ka ng Diyos. Tapos ang sabi ng tatay, kasi panganay,
etong kapatid mo na wala to, nahanap na. Nahanap! Sino ba umuwi? Sino nag-decide umuwi? Hindi ba yung anak? Ba't sabi ng tatay nahanap? Kung sa tingin mo nahanap mo si Lord, gusto ko sabihin sa'yo, sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. So, ibig sabihin, pati yung kakayahan mong matauhan at bumalik sa Diyos, ayoko na nito, ayoko na, sawa na ako, mababalik na ako sa Diyos. Yan, hinanap ka ng Diyos. Tapos sabi niya, namatay siya eh. Tapos buhay na siya ulit. Kaya may tanong sa akin, paano yan, Brother Luther? Pag tumalikod ako sa Diyos, ano mangyayari? Kung na kay Jesus ang kaligtasan, ba't ka tatalikod? Bakit mo tinatanong? Plano mo bang tumalikod? Pagkatapos ba ng lahat ng gawin sa iyo ni Lord, plano mo tumalikod? Gusto mo ba yung benefits ni Jesus nang hindi siya kasali? Pag tumalikod ba ako sa Lord, hindi na ba ako ligtas? Hindi na ba ako i-bless? Sandali lang, ba't mo tinatanong yan? Gusto mo ba yung benefits ng relasyon kay Jesus nang hindi siya kasali? Gusto ko, blessed din ako. Gusto ko, mahal ako ng Diyos. Gusto ko, ano. Pero hindi kasali si Jesus, ha? Pwede na. Hindi ba na kay Jesus ang kaligtasan? Ba't mo tinatanong kung tatalikod ka? Ako gusto ko sabihin sa'yo, walang ginawa si Jesus na deserve ng pagtalikod. Hindi ako tatalikod kay Jesus. Kasi, sa labas ni Jesus, patay tayong lahat eh. Pero maganda, pwede kang bumalik kahit patay ka pa. Pwede ka nang tumalikod, bumalik. Kasi debate ito eh. Lagi na lang nilang ginagawang technical eh. Sabi sa Ephesians, wake up, O sleeper. Rise from the dead and Christ will shine on you. Yeah? Kaya mong mag-decide. Built-in yun sa tao. Kaya mong umuwi. Ang hindi mo kaya, magsuot ng robe at magsuot ng tsinelas. Hindi mo kayang kunin yung karapatan. Hindi mo kayang kunin yung identity ng ikaw lang. Si tatay, si God ang magbibigay nun. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Pero kaya mong lumapit. Ba't ganito? Nahihirapan ako. Kasi hindi ka umuuwi. Kasi hindi ka umuuwi. Nagtataka ka, wala kang sandals. Umuwi ka kasi. Naghihintay yung sandals mo sa'yo. Naghihintay yung robe mo sa'yo. Ang kailangan mo lang umuwi. Malayo ka pa lang, sasalubungin ka na ni tatay. Sino marunong magbasa? Marunong kayo lahat magbasa. Okay. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo iyon. Ibig sabihin, buong araw mo siyang iniisip. Ibig sabihin, sa lahat ng desisyon mo sa buhay, iniisip mo siya. Okay? Relasyon, trabaho, school, kahit saan, iniisip mo siya. Okay. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Hindi lang yung tungkol sa pera, tungkol yan sa lahat. Ginhawa at tagumpay. Sa spirit, sa heart, sa mga relationships natin. Kaya natin yan. Nabasa ko yung dulo, panalo tayo. Kung nahihirapan kayo ngayon, okay lang. Bakit? Di ba sabi ko sa inyo, walang madaling sulit. So kung nahihirapan kayo, okay lang yun. Alam nyo ba pag lumabas kayo sa Diyos, mahirap din. Mas mahirap pa nga yun eh. Pero ang dulo ng kamatayan, eto medyo mahirap pero may buhay dito. At kasama mo si Lord dito. Okay, basta lumapit ka ng lumapit. Kahit anong struggle nyo, alam niyo, solusyon lang dyan. Kasi yung law of impenetrability, if you know the law of impenetrability, no two things can occupy the same space at the same time. Yung iba kasi tayo, gigil na gigil tayong lumaban sa kasalanan na wala ka nang inisip kundi yung kasalanan. Isipin mo si Jesus. Hindi kasi nila kayang magsabay. Kung laging si Jesus ang iniisip mo, hindi kayang sumabay ng kasalanan na sabay mong isipin. Si Jesus ang isipin mo. Amen? Tayong lahat. Lord, maraming salamat po sobra. Sa lahat ng mga gustong mag-commit kay Lord ng kanilang buhay, gusto magsabi, Lord, medyo naglayas po ako saglit, bumabalik na po ako. Alam niyo, huwag kayong mahiyang tawagin si Lord na Abba. Alam niyo yung Abba? Yung Our Father who art in heaven. Yung Father doon, Abba ang salita na ginamit doon. Aramaic yon. Ang ibig sabihin ng Abba, tatay. Sa English, daddy. Hindi yan legal term of endearment yan. Lambing
Yung Aba, yan ang salitang unang-unang natututunan ng isang Hudyo na baby. Aba. At ang sabi ni Jesus, pag mananalangin kayo, tawagin niyo ang Diyos ng Aba. Siguro sa pulpit ang awkward, di ba? Pero mag-isa kayo, nagdi-devotion kayo, may kailangan kayo, tawagin niyo siyang Daddy, Papa, okay lang yun. Aba, nasa langit. Isipin mo, nasa langit siya, tapos mapasa amin ang kaharian mo. Ibig sabihin, yung hari mo, hindi mo lang basta hari. Daddy mo yung hari. If you can approach God from that position, kinakausap mo yung hari, hindi lang bilang hari, kundi bilang daddy mo. Isipin nyo, hindi ba ang sarap magdasal? Sobrang sarap magdasal ng gano'n. Pray tayo.